Fern, gusto ka makilala ng pamilya ko. Nag-aalalang sabi ni Ren sa kanyang nobya na si Fern. Nilakasan na nga rin niya ang kanyang loob na sabihin ito dahil hindi niya talaga alam kung ano ba dapat ang ipaalam kay Fern dahil sa ang inaalala niya ay ang nature ng trabaho ng dalaga at estado ng buhay nito. Sa kabilang banday, ikinabigla naman iyan ng dalaga. Ha? Sigurado ka? Paano yung trabaho ko? Hindi kaya magalit sila? Nag-aalala namang sagot ni Fern. Dahil nga isang tindera lamang ng tilapia si Fern sa may talipapa, ay iniisip niya na baka hindi siya magustuhan ng pamilya ni Renz dahil sa talagang masasabing napakalaki ng agwat ng estado ng kanilang buhay sa isa't isa, kaya hindi maiwasan ni Fern na mag-alala. Umiling naman si Renz, palibhasa ay mama's boy. I don't know. Actually, hindi ko rin alam. Pero nag-insist kasi si Mami kaya kailangan kitang iharap sa kanila. Sagot naman ni Renz. Bumuntong hininga naman si Fern tsaka sumagot. Anong plano mo? Tanong niya tsaka tumingin sa mukha ng kanyang nobyo. Haharap kita. Pero, ililimit natin ang sasabihin mo. Ako nang bahalang magpakilala sa'yo, okay? At wag mong sasabihin na ganun ang trabaho mo, okay? Basta ako nang bahala doon. Ganun ba? Okay. Sabi mo eh. Renz, kinakabahan ako. Ano ba? Huwag kang kabahan. Mamahaling damit yung pinabili ko sa yaya ko kaya hindi nila mahahalata na mahirap ka lang. Let's go. Tara na sa loob. Renz! Finally! Isinama mo na rin ang kinalolokohan mo. Pabirupang sabi ng ginang tsaka hinalikan ng kanyang pisngi. Hi, Iha. Ooh, I like your dress. I bet mamahalin yan. Sa tono na yon ng ginang sa kanya ay napatingin naman siya kay Renz. Itinatak nga niya sa kanyang isip ang sinabi ng kanyang nobyo. Yes po. Are you nervous? Huwag kang kabahan. Hindi naman kami nangangagat. Pabirong sabi ng mami ni Renz. Anyway, you're Fern, right? Yes, mom. Sagot naman ni Renz para kay Fern. Anak, siyang kinakausap ko. Sa pagkakataon na yon, para naman hindi sila pag-isipan ng kung ano ng ginang, ay si Fern na rin ang sumagot. Opo, ako po si Fern. Fern De Silva. Oh, De Silva. Mukhang galing sa mayayamang angkan. So, anong negosyo ng family mo? Magtitinda ng tilapia sa talipapa? Tama ba, Renz? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Bili na kayo mga suki. Bili na kayo ng masarap at sariwa kong tilapia. Sigaw ng dalagang si Fern na tinuguri ang prinsesa ng banyera sa kanilang talipapa. Simula pagkabata ay ito na nga ikinabubuhay nila ng kanyang ina na si Aling Amelia. Tumutulong siya sa kanyang ina sa pagtitinda nang sa ganon ay may pangtustos siya sa kanyang pag-aaral at bukod doon ay may pambili din ng gamot ng kanyang ina na may hika. Kung ikukumpara nga sa isang kilalang produkto itong si Fern ay masasabing lagi itong sold out. Halos sa lahat kasi ng nagtitinda doon ng tilapia kahit na halos magkakapareho na sila ng itinitinda ay paninda pa rin talaga ni Fern ang laging nauubos. Kaya siya lagi ang maagang nakakauwi. Bukod kasi sa taglay nitong ganda at karisma ay talagang likas na magaling ito pagdating sa pagtitinda at pagsisales talk kaya marami na siyang nagiging suki. Uy, suki! Ikaw talaga, lalampas ka pa. 1 kilo ba sa'yo? Naku, bilhin mo na lang kaya lahat. Sabi niya na mapadaan ang kanyang suki. Ikaw talaga, Fern. Ang galing mo talagang mag-sales talk. O siya, sige na. Bibiling ko na lang lahat.
Pasalamat ka't may outing kami ngayon, makakauwi ka na ng maaga. Sabi pa ng babae. Halos araw-araw nga ay may bagong suki itong si Fern. Kahit hindi rin naman kasi siya magtawag ng customer o mag-effort sa pagtitinda, ay talagang sa kanya pa rin ang punta ng mga tao dahil nga sa halos lahat ay suki na niya. Iyan ang gusto ko sa'yo, suki. Talagang hindi ka nakakahindi sa akin. O ito, meal 5 na lang para sa'yo. Sabi ni Fern nang iabot ng plastic na may laman ng tilapia. At sa ganitong pagtitinda ay hindi talaga mawawala ang tawaran na hindi rin naman nakakalampas kay Fern. Tawaran mo naman, Fern. Sa'yo na nga lang ako bumili. Tawaran mo naman kahit kaunti. Diyos nga, nagpapatawad. Ikaw pa kaya ang tao lamang? Sabi pa ng babae na pilit pang kinokonsensya ang dalaga. Grabe, tinamay mo pa talaga ang Diyos. O siya, sige na. Bawasan mo ng 100. Kundi lang katasuki eh. Sagot naman ni Fern at napilitan na rin patawarin ang babae. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Napakabait mo. Pambobola naman ang kanyang suki. Asus, ng bola ka pa. O, eto na. Salamat, suki. At nang maiabot na ni Fern ang sukle ay umalis na rin ang babae. Salamat din, Fern. Tugon naman ang babae. Wala pang 7:00 ng umaga ay ubos na ang mga tilapia na paninda ni Fern. Sinimulan niyang iligpit ang mga gamit at linisin ang kanyang pwesto na halos araw-araw niya nang ginagawa. Ay, grabe. Nakakapagod. Sabit ni Fern sa kanyang sarili, sabay punas ang kanyang pawis gamit ang kanyang braso. Maya-maya pa ay may lumapit na customer sa kanya. Miss, may tilapia pa? Tanong ng lalaki. O, pasensya na ho, wala na ho eh. Bukas na lang ho ulit. Magalang na tugon naman ni Fern na kahit pagod na ay dapat nakangiti pa rin. Sa kabilang banda ay umalis na rin ang lalaki. Nako, si Fern na naman ang una makakauwi sa atin. Napakagaling talagang mag-sales talk. Puri naman sa kanya ng kanyang ate Chona na katulad din niya ay tindera rin ng tilapia. Nako, ate Chona, kung pwedeng magsayaw pa ako sa gitna ay gagawin ko para lang maubos ang paninda ko at mabawi ng puhunan. Kailangan ko rin po makauwi ng maaga at umaatake na naman ng hika ni Mama. Ibibili ko muna ng gamot. Sagot naman ni Fern sa kanya. Sa sandaling yon ay nilubos na rin ni Ate Chon ang paghanga at pagpuri sa dalaga at hindi na rin napigilan na maikumpara si Fern sa kanyang anak ni si Pepay. Napakabait mo talagang anak. Kailan ka kaya tutularan nitong anak kong si Pepay, ano? Na wala nang ibang ginawa kundi sumelpon ng sumelpon maghapon at magdamag. Pagpaparinig pa ni Ate Chona sa kanyang anak na kasalukuyang nakasambakol ang muka habang abala sa pagbabrowse sa kanyang newsfeed. Bakit nadamay na naman ako? Nananahimik ako dito eh. Paggalit na sagot naman ni Pepay. Hala, itigil mo na yung pagsiselfone mo dyan at magtawag ka naman ng customer. Puna naman ang kanyang ina. Habang si Fern na nga lang ay natatawa na lamang habang nagliligpit ng kanyang mga ginamit. Sanay na kasi siya sa mag-ina halos araw-araw ganitong eksena ngunit kahit na ganon ay mahal naman nila ang isa't isa. Hindi lang talaga maiwasan ni Ate Chona na araw-araw mapuna ang katamaran ng kanyang anak na si Pepay. Kayo talaga. O siya, sige na ho, mauna na ako Ate Chona, Pepay. Tatawa-tawang sabi pa ni Fern tsaka tuluyan nang nagpaalam sa dalawa. Na makauwi na si Fern ay kaagad naman niyang hinanap ang kanyang ina na inaatake ng hika. Nay, nandito na po ako. Nakabili na po ako ng gamot ninyo. Malakas na wika ni Fern. Nadatnan niya ang kanyang ina na nakahiga na sa kanilang kama kaya kaagad nitong bumangon nang maulinigan niya na ang kanyang anak. Nay, hali po kayo at mag-almusal muna tayo. Masayang sabi ni Fern habang sinasalin sa plato ang binili niyang almusal. Tumayo na rin ang kanyang ina at tinungo na ang kanyang kinaroroonan. Parang ang aga mo yata ngayon, anak ka. Tanong naman ng kanyang ina, tsaka umupo na roon sa may upuan. Oho, Nay, maaga kong naubos ang tilapia natin. Pinakyaw na naman lahat ni Madam Claire at may outing daw sila ngayon. Inggit na inggit nga sina Ate Chona eh. Tatawa-tawang kwento pa ni Fern sa kanya. Lumuwag naman ang mga ngiti ng kanyang ina sa kanyang mga labi dahil talagang bilib na siya sa kahusayan ng kanyang anak na si Fern sa pagtitinda ng isda.
Kahit mag-isa lang siya, ay nagawa pa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Plus, naubos pa ang mga tilapia. Nako, napakagaling mo talaga anak. Siya nga pala, anong oras ang pasok mo ngayon? Bilib na sabi sa kanya ng kanyang ina. 3:00 pa hunay. 2 subjects lang naman po kami ngayon. Sagot naman ni Fern, tsaka umupo na rin sa may bakanting upuan at inabutan na ang ina ng lugaw. Ito pong lugaw, Aniya. Salamat anak. Tugon naman ni Ginang Amelia. Habang nag-aalmusal ay kinamusta na rin ni Fern ang nararamdaman ngayon ng kanyang ina. Kamusta na po ang pakiramdam niya, Nay? Nahihirapan ka pa bang huminga? Tanong niya sa kanyang ina. Ayos na anak. Epektibo yung binili mong inhaler. Sagot naman ni Ginang Amelia. Paano hindi magiging epektibo? Sabi ng pharmacist, yan daw po ang pinakamahal at pinakamagandang klase raw ng inhaler. At saka hanggat kaya nating bilhin, Nay. At saka kumpara na rin naman sa ikagagaling mo, ay bibili na natin. Pera lang naman yan at madaling kitain. Ang mahalaga ay gumaan at umalwa ng pakiramdam ninyo. Masayang sabi naman ni Fern sa kanyang ina na ikinagaan naman ang loob ng ginang. Dahil doon ay inasar pa siya ng kanyang ina. Nako, nasermonan pa ako ng aking future CEO. Salamat anak. Nako, magdilang anghel kayo, Nay. Dahil kapag nakagraduate na ako, hindi ako maghahanap ng trabaho kundi pag-aaralan ko yung negosyo natin ngayon. Tapos, palalaguin na lang natin hanggang sa makilala na tayong supplier ng mga tilapia sa ating lugar. Bilang isang ina, ay wala tayong ibang hangad kundi ang mapalaki natin ng maayos ang ating mga anak. Kaya para kay Ginang Amelia, wala man siyang naibigay na yaman sa anak, ngunit yung pagkakaroon naman ng pabutihan ng puso at mataas na pangarap ang tinanim niya sa puso ni Fern na ngayon ay unti-unti niya nang naaani. Napakalawak talaga ng pangarap mo anak. Pagbutihan mo lang yan dahil wala naman akong ibang maipapamana sa'yo kundi ang maganda at maayos na edukasyon. Nang sa ganon ay mas maging maganda ang kinabukasan mo. Walang limitasyon sa pangarap. Mangarap ka lang hanggang gusto mo. Tapos sasamahan natin ang dasal. May awa ang Diyos at siyang tutulong sa atin para matupad ang mga pangarap mo kasi mabait kang anak at mabuti kang tao. Wika ni Ginang Amelia sa kanyang anak. Siyempre po, hindi naman po ako magiging ganito kung hindi rin mabait ang nanay ko. At sa lahat po na ginagawa ko, ay kayo pong inspirasyon ko. Mahal na mahal ko kayo, Nay. Dahil sa mga sakripisyo niyo sa akin. Bawing sagot naman ni Fern kay Ginang Amelia. Kaya naman lalong nagalak ang puso ng kanyang ina. Mahal na mahal din kita, anak. Malambing na sagot naman ni Ginang Amelia. O siya, tapusin na po natin ang pagkain para mapainom ko na kayo ng gamot at manebulize na rin kayo. Saad ni Fern at kaagad namang sumunod si Ginang Amelia. O sige anak, sagot niya. 3:00 na ngayon ang klase ni Fern, kaya naman nag-ayos na siya ng sarili patungong school. Nasa 2nd taon na siya ng kolehiyo sa kursong Business Administration. Ito ang kinuha niyang kurso dahil sa hilig niya sa pagtitinda at pagnenegosyo. Gusto niya kasing palaguin ang kanilang isdaan dahil sa nangihinayang siya kung hihinto siya sa pagtitinda, lalo pa ngayon na marami na silang suki. Sa isang pribadong paaralan nga nag-aral itong si Fern at iilan lang silang pinalad na maging scholar doon. Kaya naman halos lahat ng kaklase niya doon at mga nag-aaral ay talagang hindi lang mga may kaya sa buhay, kundi mayayaman talaga. Kaya naman wala talaga siyang kaibigan doon. Sa kabilang banda na makapasok na sa loob ng gate ng campus si Fern ay sinalubong kaagad siya ng pang-aasar ng grupo ni Renz. Isa sa pinakamayaman sa campus na iyon at may lihim na gusto kay Fern. Renz, crush mo si Miss Tilapia. Pang-aasar pa nung isa kay Renz tsaka si Nico pa ito. Nang marinig naman yun ni Fern ay lakas loob niyang nilapitan ng mga lalaking yon. Kilala na rin naman kasi siya ng mga ito dahil halos araw-araw siyang inaasar ng mga ito. Hindi ba kayo titigil sa pang-aasar sa akin? Wala na naman kayong magawa sa mga buhay ninyo. Mataray na sabi ni Fern. Bigla namang binawi ng mga lalaking yon ang kanilang sinabi kay Fern at saka bumaling ng tingin kay Renz. Joke lang, Fern.
Hindi ka namin aasarin dahil magagalit tong si Renz. Diba, Renz? Sabi nila. Mga baliw. Umalis na nga kayo dyan, mag-basketball na lang kayo at susunod ako. Sabi ni Renz sa mga kaibigan. Kunwari pa. Sige bro, una na kami, sunod ka ha. Oo na. Wika ni Renz at tuluyan na silang umalis. Tatawa-tawa na lang din si Fern dahil sanay na rin naman siya sa mga ito. Habang si Renz naman ay humihingi na lang ng paumanin kay Fern dahil sa mga kalokohan ng kanyang mga kaibigan. Fern, pasensyahan mo ng mga loko-loko kong tropa ha. Mga baliw lang talagang mga yun. Kakamot-kamot sa ulo na sabi ni Renz. Nako, sanay na ako sa mga mukong na yun. Wala naman silang iba nakikita dito kundi ako lang kasi ako lang mahirap dito. Sagot naman ni Fern na kaagad namang hindi sinang-ayunan ni Renz. Ano ka ba? Huwag mo sabihin yan. Baka nga pagdating sa patalinuhan ay wala kaming panama sa'yo Kaya wag mong idadaw ng sarili mo nang dahil lang sa estado ng buhay mo ngayon. Sabi niya pa. Hindi ko naman sa dinadaw yung sarili ko. Actually, proud pa nga ako na mahirap ako Dahil hindi ko matutunang magbanat ng buto at mangarap na mataas para sa amin ng mama ko. Datating din ang panahon na magbubunga rin ang aming mga pagsisikap. Paliwanag naman ni Fern, kaya lalong mas bumilib sa kanyang lalaki. That's the spirit! Kaya nga gustong gusto kita Banat niya. Napakunot naman ang noon ni Fern. Ha? Ta kanyang tanong. Sa pagkakataong yon ay umayos na ng upo si Renz at humarap na kay Fern. Tunay nga na may gusto siya sa dalaga noon pa man kaya sa puntong ito ay ipagtatapat niya na iyon kay Fern. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Fern. I like you. And among the richest and the popular girls in this campus, ikaw ang nangingibabaw sa paningin ko. Pagtatapat ni Renz. Hindi naman makapaniwala si Fern. Dahil nga sa dinami-dami ng mga babae doon na mas maganda, mas sexy at mas mayaman, sa kanya at siya pa ang nagustuhan ni Renz. Mahirap naman talagang paniwalaan. Lalo pa sa agwat ng estado ng buhay nilang dalawa. Na kapag ang isang katulad niya ay umibig sa isang mayaman, ang isip sa kanya agad ng tao ay social climber o manghuhot-hot. Sigurado ka? O baka naman naaawa ka lang sa akin? Seryosong tanong ni Fern kay Renz. Awa? Bakit naman kita kakaawaan? Sa katunayan ay humahanga pa nga ako sa iyo Sa talino mo, sa diskarte mo, at sa galing mo, sa lahat-lahat. You are one of a kind, Fern. You are rare. Seryosong sambit naman ni Renz. Pang ilang babae na ako na sinabihan mo niyan? Yung totoo. Paniniguradong tanong ni Fern. Huh? What are you talking about? Alam kong gwapo at popular ako pero hindi naman ako bolero o babaero. Kaya wag mo akong igaya sa mga tropa kong hobby ng mambabae at mambola. Pagtatanggol naman sa sarili ni Renz. Sa sandaling yon ay huminga muna ng malalim si Fern. Sa estado kasi ng buhay ni Renz, matapos magtatapat ng pag-ibig sa isang mahirap, para bang ang hirap talagang paniwalaan. Hindi niya maramdaman ang sinseridad. Sorry ang hirap lang kasing paniwalaan dahil ang isang katulad mo na prinsipe ng malaking palasyo ay magkakagusto sa isang prinsesa ng banyera. Kaya masisisi mo ba ako? Sagot naman ni Fern. You're right. Alam ko hindi naman talaga ka panipaniwala. Kaya nga sana bigyan mo ako ng pagkakataon para makilala pa ako at makilala pa kita. Hayaan mo lang akong patunayan ang sarili ko sa'yo. Pwede ba? Tanong ni Renz at kaagad namang sumagot si Fern. Huwag mo na lang sabihin, gawin mo na lang. Sige, mauna na ako. Mag-start ng klase ko. Sabi niya tsaka tuloy yun ang humakbang papalayo sa lalaki. Okay, see you! Pahabol pa ni Renz. Bahagya pa nga napangiti si Renz dahil para sa kanya ay kakaiba talaga si Fern kaya naman gagawin niya ang lahat para makuha ang loob ng dalaga. Nang sumunod na araw, dating gawi ay pumulas na ng madaling araw pa si Fern para magtungo na sa talipapa. Ganong oras talaga sila pumupunta doon para sa supply at deliver ng isda.
Kapag kasi nagpaabot pa sila ng sinag ng araw ay wala na silang maaabutan pa. Nay, aalis na po ako, papunta na po sa palengke at padating ng truck. Malakas na sabi ni Fern sa kanyang ina habang umunguya ng pandesal. Oo, sige anak, nagbabalat lang ako ng mga sibuyas at doon naman ako pupwesto sa may harap ng bangko. Tugon naman ang kanyang ina na kasalukuyang nagbabalat ng sibuyas. Isa rin sa hanap buhay nila. Malilim po ba doon? Tanong naman ni Fern. Oo anak, at nakausap ko rin yung magbabalot na doon ako papwestohin sa umaga sa pwesto niya dahil sa gabi pa naman daw siya magtitinda doon. Aabutan ko na lang ng kahit na magkano pagkatapos na ako. Siguradong sagot ni Ginang Amelia. Nang masiguro ni Fern na malilim naman doon sa pupwestuhan ng kanyang ina sa may bangko ay napanatag na rin ang loob niya. O siya, sige ho nay. Aalis na ho ako. Huwag niyo hong kalimutang dalhin ang inhaler niyo at tubig ninyo ha? Pati cellphone ninyo at mini fan. Tawagan niyo ako kung ano man ang mangyari ha? Wika ni Fern. Oo anak, ikaw din mag-iingat ka ha? Tugon naman ni Ginang Amelia. Opo nay, kayo din. Kapag maaga ulit ako natapos ay sa inyo na ako didiretso. Sige nay, alis na ako. Nang makapagpaalam na si Fern sa kanyang ina ay tuluyan na itong lumabas ng bahay. Habang naglalakad si Fern ay may kung ano naman siyang hinahanap sa bag niya. Nang bigla siyang mapabalikwas ang bumungad sa kanyang isang lalaki sa kanyang daraanan. Good morning. Magandang bati ng lalaki. Renz? Gulat namang sambit ni Fern. Anong ginagawa mo dito? Labis sa pagtatakang tanong ni Fern kay Renz. Nakasuot pa ito ng pambahay at halatang galing pa sa pagkakahiga dahil gulong-gulo pa ang buhok nito. Sinusundo ka. Alika na, ihahatid na kita sa may talipapa. Masayang sagot naman ni Renz. Nagsalubong naman ang kilay ng dalaga. Naririnig mo bang sinasabi mo? Huwag na, kakantsugan lang ako ng mga kasamahan ko doon. Iiling-iling pang sagot ni Fern. Ha? Bakit naman? Ngayon lang ba sila makakakita ng gwapo doon? Taas kilay na tanong naman ni Renz sa dalaga. Ang yabang mo ah. Hindi, basta wag na. Umalis ka na, magta-tricycle na lang ako. Papara na sana si Fern nang mabilis naman siyang napigilan ni Renz. Ayoko. Pumulis ako ng maaga para ihatid ka tapos paaalisin mo lang ako. No? I will stay hanggang sa maihatid na kita ng ligtas dun sa talipapa. Mariing sabi ni Renz kay Fern habang mahigpit na nakahawak sa braso ng dalaga. Ilang segundo ring nagsalubong ang kanilang mga tingin hanggang si Fern na lang ang unang sumuko at pinagbigyan na lamang ang kakulitan ni Renz. Hay, ang kulit mo. Sige na nga. Pero hatid lang ha. Huwag ka nang bababa. Mabahot marumi doon. Hindi ka na babagay doon. Oo na, promise. Basta, may ihatid lang kita. Nakangising sagot naman ni Renz. So let's go? Tanong niya at wala na rin nagawa pa si Fern sa kakulitan ng lalaki. Okay, mabigat niyang sabi. Nang makarating na sila sa may kanto ng talipapa ay mabilis nang bumaba ng sasakyan si Fern. Sure ka ayaw mo na akong pababain? Tanong ni Renz habang nakasilip sa bintana. Oo, sige na, umuwi ka na. Sagot naman ni Fern. Wala man lang thank you? Tanong pa ni Renz. Thank you. Mabilis sa sagot naman ni Fern. Tatalikod na sana si Fern pero nakatitig pa rin sa kanyang lalaki kaya naman muli niya itong tinanong. Oh, bakit di ka pa umaalis? Taas kilay na tanong ni Fern. Wala bang goodbye kiss dyan? Nakangising tanong naman ni Renz. Napataas naman ang kilay ng dalaga sabay irap. Baliw, goodbye kiss ka pa dyang nalalaman. Umalis ka na nga, sige na. Masungit pang sabi ni Fern. Huminga na lang ng malalim si Renz tsaka binagsak na lang ang balikat. Hay, sige na nga, huwag kang magpapakapagod ha. Kita na lang tayo sa school mamaya. Malambing yung bilin. Oo na, sige na, ingat ka. Sagot naman ni Fern. Okay. Tugon ni Renz at tsaka tuluyan na rin siyang umalis. Nang masiguro ni Fern na nakalayo na ang sasakyan ni Renz ay muli siyang bumalik at minasdan ang direksyon ng dinaanan nito at saka bahagyang napangiti at umiling-iling na lang.
Sa isip ni Fern ay siguro nga'y nanliligaw na sa kanyang binata. Pero binaliwala na lang niya iyon dahil sa loob niya ay baka hanggang ngayon lang yan. Mapapagod din si Renz. Kaya naman nagtungo na siya sa loob ng talipapa. Nakita naman siya ni Pepay na kanina pa lang nandoon at nakita niya na inihatid ni Renz si Fern. Uy, Fern! Sino yung gwapong yun? Mukhang mayaman na. Napabalik ko naman sa gulat si Fern dahil sa madilim na bahaging yun nakatago pala si Pepay. Kanina ka pa ba dyan, Pepay? Gulat na tanong ni Fern. Taas kilay namang sumagot si Pepay. Oo. At narinig ko lahat ng pinag-uusapan niyo. Jowa mo? Naniningkit ang mga matang tanong ni Pepay kay Fern. Naisip na ito ni Fern na lalagyan nga ni Pepay ng mali siya ang paghatid sa kanya ni Renz, kaya nga ba ayaw niyang pababain pa si Renz ang sasakyan. Diba sabi mo nga narinig mong pinag-usapan namin? Ano sa tingin mo? Matalim na sagot naman ni Fern. Napaisip naman si Pepay at sabay na silang nagmarcha papasok ng talipapa. Oo? Hindi? Maybe? Ano ba kasi? Sabi ni Pepay. Natawa na nga lang si Fern at saka pumasok na sa loob ng kanyang pwesto. Ewan ko sa'yo, magtrabaho na lang tayo at dito magkakapera pa tayo. Sabi niya. Ay nako, kung may choice na nga lang ako aalis na ako rito. Hindi ako nababagay dito. Sagot naman ni Pepay sabay sambakol ng kanyang muka. Napataas naman ang kilay ni Fern dahil sa sinabing yun ni Pepay. Wow, ganda ka. So ngayon, dahil wala kang choice, magtiis ka at huwag yung puro reklamo. Taas kilay naman ang sagot ni Fern. Ano pa nga ba? Tamad na sagot naman ni Pepay at saka nagtungo na rin sa kanilang pwesto dahil natanaw na niya ang nanay niya. Nang maiayos lahat ni Fern ay nagsimula na muli siya magtawag ng customer. Para sa kanya, sa isang negosyo, dapat nakikita ng mga tao sa'yo na gusto mong ginagawa mo. Na dapat lagi ka nakangiti at masigla. Dapat hindi ka antukin at tinatamad. Kaya naman umaga pa lang ay alive na talaga si Fern, kaya naman nahahawaan niya ng pagiging positibo ang kanyang mga kasamahan. Bili na kayo mga suki! Bili-bili na kayo mga suki! Masayang sigaw ni Fern na kulang na lang ay sumayaw na doon sa kanyang pwesto. Nang may dumaan namang lalaki ay kaagad niya iyong tinawag. Uy, Pogi, bili ka na. Murang-mura na lang tong tilapia ko. Sariwang-sariwa at bagong huli. Ano, huwag ka na magdalawang isip pa. Ano, pang ihaw ba? Gagayatin? Bili ka na. Huwag ka na mahiya, Pogi. Sunod-sunod na sabi ni Fern at talagang hawak pa ng tilapia at kutsilyo. Huminto naman ang lalaki at saka tiningnan ng mga tilapia. Simple lamang ang suot ng lalaki. May long hair na nakapuyos at may kaunting bigote at balbas din. May tattoo sa braso at bling-bling sa kaliwang tenga. Parang nasa 30s na siya at amoy na amoy ni Fern ang pabango ng lalaki na talaga namang humahalimbuyak sa bango. Magkano bang kilo? Tanong ng lalaki. Dahil pogi ka, 160 na lang sa'yo. Pambobola naman ni Fern kahit totoo naman talagang pogi ang lalaki. Umalma naman ang lalaki. Ang mahal naman. Di kayang 150 lang? Sabi niya. Nakangiti namang sumagot si Fern at strategy niya nga ito na magdagdag sa kanyang ipipresyo sa kanyang customer para pag tumawad ay back to original price pa rin. Sus, walang problema. May pogi discount talaga ako. Pasalamat ka't nakaabot ka sa promo ko. Ano? Ilang kilo? Lahat na ba? Pambobola pa niya. Isinuksok naman ng binata ang kanyang dalawang kamay sa bulsa ng kanyang board shorts. Sige, kunin ko na lahat, sabi niya. Namilog naman ang mga mata ni Fern. Talaga? Napakabait naman ang maging customer ko ngayon. Talagang gustong gusto lagi akong pauwiin ng maaga. Sige Sir Pogi, kakaliskisan ko lang sabi ni Fern. Nang matapos siya ay inabot na rin ng lalaki ang bayad. Itong bayad, keep the change. Sa kanya inabot ang malaking plastic kung saan nakalagay ang mga tilapia. Nang kumpute naman ni Fern ng sukle ay umalma naman ito dahil napakalaki pa talaga niyon. Ala sir, pero sobrang laki pa po ng sukle. Kunot noong tanaw naman ni Fern.
That's okay. Kalmadang sagot naman ng lalaki. Bahagya namang lumiwanag ang mukha ni Fern at ngumiti. Uy, maraming salamat po sir ha. Pasasalamat niya sa lalaki. Balik ko ulit kayo ha. Pahabol pa niya. Sure. Sagot naman ng lalaki at saka umalis na. Sa katunayan, ang hanap naman talaga ng lalaki ay hipon. Ngunit dahil natawag ng babae ang kanyang atensyon, ay tilapia na lamang ang kanyang binili. Samantala, wala pang ang alas 7 ay nagliligpit na ulit si Fern kaya naman hangang-hanga na naman sa kanyang mag-ina. Wala na talaga ako masasabi sa husay mo sa pagtitinda, Fern. Abay sinabihan mo lang ng pogi ay napa-keep the change ka agad? Namamanghang sabi ni Ate Chona. Sumagot naman si Fern ng nakangiti. Pogi naman talaga Ate Chona at saka nagkataon lang talaga na ang babait ng mga customers ko ngayon. Sana nga'y magtuloy-tuloy na para marami pa akong oras na mag-aral. At saka nasa pwesto na si mama ng aming sibuyasan sa may bangko, pupuntahan ko na muna. Sinserong sagot naman niya. Habang naglilinis ng pwesto ay kinamusta naman ni Ate Chona si Ginang Amelia. Kamusta na nga palang nanay mo? Mabutit nakakapagtinda na ulit siya? Tanong ni Ate Chona. Oo nga po sa awa ng Diyos ay mabilis pong bumalik ang lakas niya. Basta wag lang po papaliban sa gamot at wag na masyadong magpakapagod kaya pagkaligpit ko po dito ay sa kanya naman ako pupunta. Sagot naman ni Fern. Samantala, sa mansyon naman ni Renz ay naroon ang kanyang Uncle Adrian at solong kumakain sa may dining table. Si Adrian ay kapatid ng mommy ni Renz sa ama. Nakatira lang siya sa bahay na yon dahil sa iniwang kasulatan ng kanyang ama na maghahati sila ni Doña Esme sa mansyon na iyon kaya naman kahit na halos araw-araw siyang sinasabihan ng mga masasakit na salita ng kanyang ate Esme, ay nilulunok na lang niya yon dahil may karapatan naman talaga siya sa bahay na yon at iyon din ang pinangako niya sa kanyang ina bago ito pumanaw. What's that smell? So fishy, ang sangsang! Maating sabi ni Doña Esme habang pababa ng hagdan. Nang matuntun niya kung saan nagmumula ang amoy na iyon ay sinamaan niya ng tingin si Adrian habang kumakain sa may dining table na nakataas pang isang paa at nakakamay. Ate, andyan ka na pala. Kain ka. Alok naman ni Adrian nang makita niya ang kanyang ate. Nagsalubong naman ng 2 kilay ng ginang. Adrian, ano yan? Isda? Taas kilay niyang tanong na hindi maipintang mukha. Nakangiti namang sumagot si Adrian. Oo, tilapia. Kain ka. Sabi niya habang sarap na sarap sa pagkain. Mabilis namang umiling si Doña Esme na animot diring-diri pa sa kanyang natutunghayan ngayon. No thanks. Next time huwag kang magdadala at magluluto rito ng mga malalansang pagkain, ha? Ayaw na ayaw yan ng mga aso ko. At ayoko rin yan. Wala na nga na itutulong pabigat pat dagdag konsumisyon. Galit na sabi ng ginang. Nginisihan na lamang siya ni Adrian at hinayaan na lang niya ang kanyang ate. Maya-maya pa ay sumulpot na rin doon si Renz. Hey ma, good morning. Masayang bati niya sa kanyang ina. Binaling naman sa kanya ng kanyang ina ang init ng kanyang ulo. At saan ka galing? Sabi ni Yaya maaga ka raw nagising at umalis. Alas 3 pang klase mo saan ka pumunta? Taas kilay na tanong ng ginang sa kanyang anak. May tinagpulan po akong kaibigan, ma. Kampanteng sagot naman ni Renz na nakangiti. Just make sure, Kapag yan kabulastugan, aalisan talaga kita ng mana. Pambabanta ng ina. Don't worry, Mom. I'm a good boy. Remember? Mayabang na sagot naman ni Renz. Aba dapat lang. Mariing sabi naman ng ginang. Napansin naman ni Renz ang kinakain ng kanyang Uncle Adrian. Hi, Uncle? Ano yan? Nakangiwit niyang tanong. Tilapia, prenito ko, kain ka na. Masarap, lalo na sa bagoong. Sabi naman ni Adrian na sarap naman sa pagkain. Dahil manang-mana si Ren sa kanyang ina na madiriin sa pagkain ay halos pareho lang sila na naging reaksyon ng mukha. Thanks but no thanks, Uncle. Allergy ako sa isda at malalansa. Palusot niya. Palibhasa ay mga mamahaling isda lamang ang kinakain nila kaya naman hindi nila masakyan ang trip ng kanyang Uncle Adrian. Okay,
Nakangising tugon naman ni Adrian. Naalala naman ni Doña Esme na paparating ang kababata ni Renz sa si Georgette galing Amerika, kaya naman ipinaalam niya na ito sa kanyang anak. Siya nga pala Renz, tumawag ang mga Marquines at padating daw bukas ang unika iha nila na si Georgette. At ikaw ang kauna-unahang request na makita, kaya ayusin mo ang sarili mo, ha? Mahiya ka naman doon at sobrang respetado at mataas ang pinag-aralan ng babaeng yon. Ana si Doña Esme. Sa halip na matuwa ay tila ba dismayado pa rin si Renz ang malaman iyon dahil ayaw na ayaw niya talaga sa babaeng yon at simula nga bata pa lamang sila kaya naman sa halip na masabik ay ayaw niya talagang makita ang babae. Si Georgette? Ayaw ko siyang makita, no? Kayo na lang makipagkita, ma'am. Sige, akit na ako at natutulog pa ulit ako. Galit na sabi ni Renz, sabay mabilis ang pumanhik sa taas patungo sa kanyang kwarto. Namilog naman ang mga mata ng ginang sa inasta ni Renz. Aba, tingnan mo to. Hoy, Renz, bumalik ka. Nag-uusap pa tayo. Sigaw ni Doña Esme, ngunit parang walang narinig si Renz at nagpatuloy lang sa paglakad. Napahigik-hik naman si Adrian habang kumakain at kagad naman niyong napansin ng Doña. Oh, anong tinatawa-tawa mo dyan? Masungit naman niyang tanong. Nakikita na ngayon sa anak mo kung paano mo siya pinalaki. Good luck. Makahulog ang sagot ni Adrian na para bang nang-aasar pa. Do not ever question me being a mother. At least ako may pakinabang. Ikaw. Parehas lang kayo ng ex-husband ko. Mga walang silbi. Mapait niyang sabi sabay walk out. Natatawa na nga lang si Adrian sa tuwing sasabihin siya ng ganito ng kanyang ate. Sanay siya na lagi siyang minamaliit nito at sinasabihan ng masasakit na salita. Pero magpaganon pa man, kahit pa anong galit sa kanya ni Doña Esme, ay hindi pa rin siya mapapaalis nito. Maliban na lang kung kinakailangan na talaga. Pero sa ngayon, i-enjoy muna niyang pakikipag-agawan ng mana sa kanyang ate hanggang ito na ang unang sumuko. Nang sumunod na araw simula nga nang dumating si Georgette ay hindi pa nagpapakita o nagpaparamdam sa kanya si Renz kaya naman siya nang gagawa ng paraan para makita ito. Dahil kaibigan ng mga magulang ni Georgette ang may-ari ng eskwelahan na pinapasukan ni Renz ay malaya siyang nakapasok sa campus para hanapin ang binata. Hi! Do you know Renz? Renz Dominguez? Maarte niyang tanong sa mga lalaking naroon. Napabalikwas naman ng mga lalaking yon na saktong tropa ni Renz ang napagtanungan niya. Napatitig sila sa babae dahil sa angking ganda ni Georgette at tangkad na parang isang modelo. Oo, kilala namin. Actually, kaibigan namin siya. Nauutal na lang sagot. Na halos tumulo na ang kanilang mga laway. Napangiti naman ng babae dahil sa wakas ay hindi na siya mahihirapang maghanap. Isa pa kahit naman kanino niya itanong si Renz ay masasagot nila yon dahil kilalang kilala talaga sa campus na yon ang binata. Talaga? Much better. Pwede bang samahan niyo ako sa kanya? Taas kilay na sabi ni Georgette. Tumayo na rin ang mga lalaki at akma ng sasamahan ng babae sa kinaroroonan ng kanilang kaibigan na si Renz. Sure, tara. Andun siya sa gym. Sabay-sabay nilang sabi. Nang makarating na sila sa gym ay doon nadat na nilang magkasama at magkatabi sa may bench sina Renz at Fern habang nag-uusap. Bro, Renz, may naghahanap sa'yo! Sigaw ng kanyang mga kaibigan. Sa sandaling yon ay lumapit na rin si Georgette sa kanila tinawag ang pinata. Renz! Nakangiting sigaw ni Georgette. Nang matanaw siya ni Renz ay kaagad namilog ang mga mata nito. Hindi kasi inaasahan ni Renz na pati ba naman dito ay pupuntahan siya ng dalaga? Ayaw na ayaw pa naman niya itong makita. Georgette? Nalalaki mga matang sabit ni Renz. Nang makalapit na si Georgette ay kaagad niyang niyakap si Renz tsaka hinalikan sa pisngi. My gosh, Renz, I missed you! Sabi niya. Naitulak naman kaagad siya ni Renz palayo at nakasimangot pa ang kanyang muka. Get off me! Bulalas niya sa dalaga. Mahiya ka naman sa mga kasama ko. Inis na inis pa niyang dagdag. Tila napahiya naman doon si Georgette. Bahagya siyang napatingin sa kanilang paligid at halos lahat ng mga mata ay sa kanila lamang nakatingin.
Ang tagal nating hindi nakita tapos ganito lang ang trato mo sa akin? Bakit? Sino ba siya? Dismayadang sabi ni Georgette at saka sinamaan ng tingin si Fern. Tumayo naman si Renz saka hinawakan ng kamay ni Fern at proud na ipinakilala kay Georgette. She's Fern. At siyang nililigawan ko. Matalim niyang sagot. Tumaas naman ang kilay ng dalaga. Nililigawan? So it means hindi pa kayo. Kaya pwede ko pang gawin ang gusto kong gawin sa iyo. Sabi niya. Pwede ba, Georgette? Sa isang araw na tayo mag-usap, wala ako sa mood. Tara na, Fern. Dahil sa inis ni Renz ay napilitan na siyang umalis sabay hila sa kamay ni Fern. Hindi naman makapaniwala si Georgette sa inastang iyon ni Renz. Hindi siya makapaniwala ang magagawa niyang ipahiya ng gano'n ng binata at iniwan pa doon na mag-isa. Samantala, nang palabas na ng campus si Renz at Fern ay sandaling huminto si Fern. Teka, sabi niya. Sino siya? Bakit parang galit na galit ka sa kanya? Usisa ni Fern na hindi niya magawang itanong kanina dahil sa init pa ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Sinsero namang sumagot si Renz. She's Georgette, kababata ko. Wala lang, ayoko lang sa kanya. Ubod ng ate. Asiwang sagot naman ni Renz. Natural lang naman na mag-inarte siya kasi maganda siya Sagot naman ni Fern. Hindi rin. Bakit ikaw? Mas maganda ka naman sa kanya pero hindi ka naman maarte. Banat naman ni Renz sa dalaga. Sa puntong yon ay kinausap na rin ni Fern ang masinsinan nitong si Renz tungkol sa damdamin nito para sa kanya. Renz, magkaliwanagan nga tayo. Ano ba talagang pakay mo sa akin, ha? Fern, kahit makulitan ka pa sa akin, paulit-ulit ko pa rin sasabihin sa'yo na gusto kita. I like you. Ikaw lang ang gusto ko at wala nang iba. Sinserong pagtatapat ni Renz kay Fern. Bigla namang tumingin si Fern sa mga mata ng binata na may pangamba. Paano naman ako makakasiguro na tunay ang sinasabi mo? Na hindi mo ako niloloko at pinagtitripan? Paniguradong tanong ni Fern. Hindi pa ba sapat yung mawalan ako ng oras sa mga kaibigan ko? Yung paghatid lagi sa'yo sa talipapa? Tsaka marami pa akong pwedeng gawin sa'yo, Fern. Kung papahintulutan mo lang ako. Sabi naman ni Renz. Hindi mo ako niloloko? Muling tanong ng dalaga. Promise. Sagot naman ni Renz tsaka tinaas pa ang kanang kamay niya. Sandali namang napaisip si Fern. Sa katunayan halos araw-araw na talaga siyang hinahatid ng binata sa talipapa. Kung gugustuhin nga lang niya na patulungin ito sa pagtitinda ay gagawin din niya. Mapatunayan lang din niya sa dalaga na seryoso talaga siya. At sa bawat araw na lumilipas ay unti-unti na rin ngang nagugustuhan ni Fern si Renz. Ayaw lang niya na ipakita o ipahalata dahil hindi pa naman siya sigurado. Hindi siya sigurado kung seryoso ba talaga ang binata. Pero sa isip niya ngayon, wala naman siguro mawawala kung susubok siya. Okay. Sige. Nahihiya niyang sabi na biglang humina ang tono. Namilog naman ang mga mata ni Renz. Oh, what do you mean na sige? Tanong niya. Oo na, sinasagot na kita. Muling sabi ni Fern na sa pagkakataong ito ay mas malinaw na ang pagkakasabi niyang yon. Talaga? Tayo na? Hindi naman makapaniwala ang tanong ni Renz. Oo, sagot naman ni Fern. Yes! Kami na ni Fern! Sa sobrang saya ay bigla namang napasigaw si Renz kaya naman kaagad na tinakpan ni Fern ang kanyang bibig. Huy, hinaan mo ang boses mo! Sabi ni Fern. Sa hindi naman inaasahang pagkakataon, dala na rin ng tuwa at labis na emosyon ay nahalikan ni Renz si Fern sa kanyang mga labi. Renz? Gulat na sabi ni Fern. Kaagad namang humingi ng paumanhin si Renz. Sorry, sabi niya. Okay lang, tara na. Umirap na lang si Fern at hinila pa ang kamay ni Renz sa nobyo niya na ngayon.
Ng mga sumunod na araw habang naghahapunan si Renz, ay inusisa naman siya ng kanyang ina patungkol sa sinumbong sa kanya ni Georgette noong isang araw na pinahiya raw siya ng binata. Renz, ano tong sinumbong sa akin ni Georgette na pinahiya mo raw siya kanina sa school na niyo? Taas kilay na tanong ni Doña Esme. Sumagot naman kaagad si Renz nang may paninindigan. Hindi ko po siya pinahiya. Hindi lang proper yung bigla niya akong yayakapin sa harap ng girlfriend ko. Sabi niya na ikinabigla naman ng kanyang ina. Ano ulit? Girlfriend? Yes, Mom. And she's one of the wittiest in our campus. Pagmamalaking sagot ni Ren sa kanyang ina. Oh, interesting. Matalino. I want to meet her soon. Sagot naman ng kanyang ina. Sure, Mom. But not now, okay? I'll go ahead, mag-review pa ako. Pagkasubo ni Ren sang hotdog ay kaagad na itong tumayo at nagpaalam. Wow, bago yun ah. Mukhang good influence tong nobya niya. Sabat naman ni Adrian na tatawa-tawa pa. Shut up! Buliw naman ni Doña Esme. Halos isang buwan na rin ang relasyon ni Renz at Fern. May mga naging pagbabago naman ang iba kay Ren simula nang maging sila ni Fern. Ngunit magpaganon pa man, kahit hindi mayaman, gaano mang kabait at katalino, wala pa rin yung kwenta para kay Doña Esme. At iyon ang inaalala ni Renz. Fern, gusto ko makilala ng pamilya ko. Nag-aalangang sabi ni Ren sa kanyang nobya na si Fern. Nilakasan na nga rin niya ang kanyang loob na sabihin ito dahil hindi niya talaga alam kung dapat ba niyang ipaalam kay Fern dahil sa ang inaalala nito ay ang nature ng trabaho ng dalaga at estado ng buhay nito. Sa kabilang banday, ikinabigla naman yun ng dalaga. Ha? Sigurado? Sigurado ka? Paano yung trabaho ko? Hindi kaya magalit sila? Nag-aalala namang sagot ni Fern. Dahil nga isang tindera lamang ng tilapia si Fern sa may talipapa, ay iniisip niya na baka hindi siya magustuhan ng pamilya ni Renz dahil sa talagang masasabing napakalaki ng agwat ng estado ng kanilang buhay sa isa't isa, kaya hindi maiwasan ni Fern na mag-alala. Umiling naman si Renz. Palibhasa ay mama's boy kaya wala pa siyang matatag na paninindigan. I don't know. Actually, hindi ko rin alam. Pero nag-insist kasi si Mommy kaya kailangan kitang iharap sa kanila. Sagot naman ni Renz. Bumuntong hininga naman si Fern at saka sumagot. Anong plano mo? Tanong niya at saka tumingin sa mukha ng kanyang nobyo. Ihaharap kita. Pero ililimit ko lang ang sasabihin mo. Ako nang bahalang magpakalala sa'yo. At huwag mong sasabihin na ganun ang trabaho mo, okay? Basta ako nang bahala doon. Hindi naman inaasahan ni Fern ang sagot na yon ng kanyang nobyo. Napaisip tuloy siya at nagdalawang isip kung tama nga ba ang naging desisyon niya na pumayag sa meet-up na yon sa mga magulang ni Renz. Sa tono kasi ng lalaki ay para bang hindi siya kayang ipaglaban ito, na siya mismong nobyo niya ay ikinakahiya ang trabaho na meron siya. Pero sa kabilang panig naman ng kanyang utak ay sinasabi nito na malaki pa rin ang tiwala niya sa kanyang nobyo kaya nga naglakas ito na loob na ipakilala siya sa mga magulang nito. Kaya naman kinalma at kinampante na lamang ni Fern ang kanyang sarili at saka sumagot. Okay, sabi mo sagot ni Fern. May isang buwan na rin sina Fern at Renz. Hindi pa rin ito nasasabi ni Fern sa kanyang ina at hanggang ngayon ay lihim pa rin ang kanilang relasyon. Ngayon nga ay dumating na ang itinakdang araw para sa paghaharap ni Fern at ng pamilya ni Renz. Binilhan pa nga ito ng kanyang nobyo ng mamahaling dress para raw mas presentableng tingnan at mukha talagang mayaman. Habang nakahawak naman si Fern sa braso ni Renz ay kung ano-ano naman ang tumatakbo sa isip niya ngayon. Namamawis na rin ang kanyang mga kamay sa kaba dahil ito ang unang pagkakataon na maipapakilala siya sa pamilya ng kanyang nobyo, tapos mayaman pa. Kinakabahan ako, Renz. Kabadong sabi ni Fern kay Renz. Hinawakan naman ni Renz ang kanyang kamay na nakahawak sa kanyang braso ng mahigpit. Huwag kang kabahan. Mamahaling damit yung pinabili ko sa yaya ko kaya hindi nila mahahalata na mahirap ka lang.
let's go. Tara na sa loob. Sabi ni Renz, tsaka tuluyan na silang nagmarcha papasok ng malaking bahay ni Renz. Bumungad sa kanila ang kanilang sasakyan na nakaparada sa malawak na lang parking. Hindi mawari ni Fern kung kina Renz ba ito o may iba pa silang bisita, kaya naman mas lalong umusbong ang kaba sa kanyang puso. Ilang sandali pa ay nakapasok na rin sila sa loob at sa may pinto pa lang ay para bang mahihimatay na itong si Fern at paulit-ulit na bumuntong hininga dahil sa may sala pa nga lang at tanaw niya ng ilang babae at lalaki na naroon na marahil ay sila ng pamilya nitong si Renz. Magsasalita pa nga sana si Renz nang makita na sila ng mga taong naroroon. Sabik at unang lumapit sa kanila ang isang ginang na nakasuot ng nagkikintabang long dress at sa isip niya ay ito na siguro ang mommy ni Renz. Renz, finally! Isinama mo na rin ang kinalolokohan mo. Pabiru pa ng sabi ng ginang tsaka hinalikan ng kanyang anak sa pisngi. Bumaling naman ang atensyon ng ginang kay Fern at napansin ang suot nitong dress. Hi, Iha. Oh, I like your dress. I bet it's expensive. Sa tanong na yon ng ginang sa kanya ay napatingin naman siya kay Renz. Itinatak nga niya sa kanyang isip ang sinabi ng kanyang nobyo na umuo na lang para wala nang mahabang diskusyonan. Yes po. Nauutal niyang sagot kahit na hindi talaga bukal sa kanyang loob ang kanyang ginagawa. Nginitian naman siya ng ginang tsaka hinawi pa ang buhok nito. Are you nervous? Huwag kang kabahan, Iha. Hindi naman kami nangangagat eh. Pabirong sabi pa ng mommy ni Renz dahilan para magtawanan silang lahat doon. Anyway, you're Fern, right? Seryosong tanong ng ginang. Ngunit si Renz naman ang sumagot dahil ramdam niya na sunod-sunod ng question and answer portion na ito at isa pa ay usapan din nila ni Fern na siya nang bahalang sumagot sa mga magiging tanong ng kanyang ina. Yes, Mom. Sagot ni Renz para kay Fern. Tumingin naman ang ginang sa kanyang anak na si Renz ang may pilit na mga ngiti. Anak, siyang kinakausap ko. Nakangiting sambit pa ng ginang na halata namang napipilitan lamang. Sa pagkakataon na yon, para naman hindi na sila pag-isipan pa ng kung ano ng ginang ay si Fern na rin ang sumagot. Opo, ako po si Fern De Silva, sagot ni Fern. Napangisi naman ang ginang nang marinig ang apelidong De Silva. Oh, De Silva. Mukhang galing sa mayayamang angkan. So, anong negosyo ng family mo? Muli niyang tanong sa dalaga at ito na nga ang tanong na pinakakinakabahan ni Fern. Gusto naman talaga niyang aminin ng totoo at wag nang magpanggap dahil labag din naman ito sa kanyang kalooban at hindi niya ikinakahiya ang hanap buhay na meron sila. Kaso nga, ay ang iniisip lang din niya ay si Renz dahil ito mismo ang nakiusap sa kanya na magpanggap at wag sasabihin ng totoo para matanggap siya ng mga magulang ng lalaki. Sa kabilang banda ang kababata naman ni Renz na matagal lang may gusto sa kanya ni si Georgette ang tahasang sumagot sa tanong na iyon ng ginang at sumabat na sa usapan. Pagtitinda ng tilapia sa talipapa. Tama ba, Renz? Taas kilay na sabi ni Georgette at malakas na loob na pamamahiya kay Fern. Nagsalubong naman kaagad ang dalawang kilay ng ginang. Georgette, what are you talking about? Kunot noong tanong ng ginang. Sa puntong yon ay kinareer na nga ni Georgette ang kanyang eksena. Tita, that girl is a tendera lamang ng isda sa may palengke. Pina-background check ko na siya dahil sa itsura pa lang niya ay mukha na siyang social climber. Manghuhut-hut. Matalim niyang sabi kay Fern. Dahil nagsimula nang magkarelasyon sina Fern at Renz ay hindi na siya napapansin ng lalaki. Kaya naman, gumawa na talaga ng paraan si Georgette para sirain ang relasyon ng dalawa. Hindi totoo yan, malakas na sabi ni Fern. At sa pagkakataong yon, ay handa niya nang basagin ang kanyang katahimikan. Saglit nga lang. You're confusing me, Renz. Ano nga bang nangyayari? Say something. Nagugulahang tanong ng mommy ni Renz. Matapang na rin na sumagot si Fern kasabay sa pagkalas niya sa pagkakahawak sa kanya ng kanyang nobyong si Renz. Ako na ho magpapaliwanag sa sarili ko. Tama ho siya. Isa ho akong tendera ng isda sa palengke.
Walang mayaman sa pamilya o angkan. Walang negosyo. Walang mamahaling damit na katulad nito. Simple lang ang buhay ko. At ordinaryo. At malinis po ang aking dangal. At wala ho ako nakikitang masama doon pero magpaganon pa man. Nagmamahalan po kami ni Renz at kailanman na hindi ko siya hinututan. Katulad ng binibintang niya. Diba Renz? Matapang at lakas loob na pagdidepensa ni Fern sa kanyang sarili, dahilan para mapatingin sa kanya ang lahat ng taong naroon. Samantala, hinihintay naman ni Fern na ipagtanggol siya ng binata ngunit nabigo lang siya dahil nananatiling tahimik ito at yumuko na lamang. Kaya naman biglang nagbunyi ang itsura ni Georgette at napangisi. See? Mukhang napipilitan lang si Renz. O baka naman ginayuma mo. Manggagamit. Matalim pa niyang paratang. Dahil nagiging malinaw na sa ginang ang lahat ay umawat na siya. Enough! Ikaw babae. Mukhang ikaw ang nabiktima ng anak ko. He is close to girls at natural lang yon. Bumili ba sa'yo kaya nagkagustuhan kayo? Pues sasabihin ko sa'yo, pastime ka lang niya para maiba naman, diba Renz? Kaya ikaw umalis ka na. Dahil wala kang lugar sa pamilya ko. Masakit na sabi ng ginang. Mom! Pagpigil naman ni Renz. Ano? Ipagtatanggol mo siya? Kakampihan mo ang tenderang yan? Kaya naman pala ang lanse. Ikaw palang amoy isda. Ikaw Renz, kapag nabalitaan ko na nakikipagkita ka pa sa babaeng to, ora mismo ay tatanggalan kita ng mana. Pambabanta pa ng ginang. At dahil mama's boy nga si Renz ay wala na itong nagawa pa at hindi na sumagot pa. Sa sandaling yon ay nakialam na si Adrian, ang uncle ni Renz na kapatid ng kanyang ina. Tama na yan. Ano bang pinagkakaguluhan niyo dyan? Nang dahil lang ba sa tendera siya ng isda sa palengke, nagkakagulo na kayo? Ano naman ang masama sa pagiging tendera? Nagkataon lang na sa wet market siya kaya ganyan ang reaksyon niyo. Hindi naman porke tendera ay masama na rin ang pagkatao. Baka nga mas masangsang pang pamilya natin kesa sa pamilya niya eh. Kaya huwag ka munang manghuhusga ate. Hindi mo alam ang takbo ng ikot ng mundo. Matalim na sabi nito at doon ay bahagyang lumuwag ang pakiramdam ni Fern dahil sa wakas ay nagkaroon na din siya ng kakampi doon. Sa tindi nga ng naging tensyon sa mansyon ay naisipan na lang ni Fern na maupo muna sa may bench sa may parke upang magpahangin. Gusto niya nang umiyak kanina pa ngunit ayaw niyang ituloy. Ngunit hindi rin naman niya mapigilan. Ayaw niyang makita ng iba na naging mali ang desisyon niya. Alam naman niyang mahal siya ni Renz at nararamdaman niya yon sa loob ng 1 buwan. Ngunit doon niya napagtantong wala pala itong paninindigan nang ma-involve na ang usapang mana. Ni hindi man lang siya nagawang ipagtanggol nito sa kanyang ina. Bagkos ay nanahimik na lang hanggang sa huli. Sa sobrang inis ay gustong-gusto nang sampalin ni Fern ang kanyang sarili dahil sa katanghang ginawa niya. Maya-maya pa ay natigilan na lang siya sa pagmumuni-muni nang biglang may naglahad sa kanya ng ice cream. Ice cream? Alok ng isang lalaki. Napabalikwas naman si Fern nang makita ang mukha ng lalaki na nag-aalak sa kanya. Ikaw? Gulat niyang tanong. Huwag ka na umiyak. Kung sa tingin mo ay hindi naman gaanong mahalaga, huwag mong pag-aksayahan ng luha. Kalmadong sabi ng lalaki at saka tumabi na sa kanya sa may bench. Umayos na rin ang upo si Fern at tinanggap na rin ang ice cream. Tama ka. Bakit ba ako iiyak? Ang naging kasalanan ko lang naman ay nagpaloko at naniwala ako sa kanya. At kailanman hindi ko naman pinagsisisihan na naging mahirap ako. Matapang niyang sabi. Tumingin naman sa kanya ang lalaki at saka ngumisi. Eksakto. Ganyan nga. Babae ka at hindi babae lang. Mas lalaki ka pa nga yatang kumilos kaysa sa pamangkin kong yun eh. Kaya tama lang ang desisyon mo na magsalita at lumaban. At hindi ikahiya kung ano talagang trabaho mo. Bilib ako sa'yo. Saad niya. Salamat. Tugon naman ni Fern. Nang sandali silang tumahimik ay bigla namang may naisip si Fern kaya naman lakas loob siyang nag-usisa sa lalaki. Siya nga pala. Bakit ganyan ka magsalita sa kanila?
Hindi ba pamilya mo sila? Bakit parang mas kampi ka pa sa akin? Usisa niya. Napatawa naman ang lalaki. Nagtaka tuloy ang reaksyon ng mukha ni Fer dahil sa tingin niya ay wala namang nakakatawa sa tanong niya. Ikaw lang may sabi niya na pamilya nila ako. Pero ang totoo, hindi talaga pamilya ang turing nila sa akin. Tatawa-tawa namang sagot ni Adrian. Napakunot naman ang noon ng dalaga. Ha? Bakit naman? Tanong niya. Kapatid ko ang mommy ni Renz, ate ko siya. Pero hindi niya ako tunay na kapatid. Anak lang ako sa labas dahil wala nang mama ko. At nang mamatay ang daddy namin, nakalagay sa kasulatan na hati kami ni ate sa bahay. Wala naman ako ibang matitirhan kaya hindi na ako umalis sa mansyon. At saka bakit naman ako aalis? Nakalagay na nga sa kasulatan na hati kami dun di matirang matibay kami. Kaya yun, gano'n na lang kagalit sa akin ng ate ko. Halos araw-araw ko nilulunok ang mga sinasabi niya sa akin na palamunin daw ako. Walang silbi at konsumisyon. Inatawanan ko na nga lang dahil hindi naman ako maha-high blood sa galit kundi siya. Pero ang totoo, ayoko naman talagang magstay doon. Kundi lang ako nangako kay mama na kukunin kong para sa amin. Matagal na akong tumigil. Matagal na akong umalis. Karapatan ko rin kasi yun kaya lumalaban pa rin ako. Hahayaan ko na si ate na siyang kusang sumuko sa akin. Pagkwento ni Adrian. Para namang biglang nakaramdam ng awa si Fern sa kanwentong iyon ni Adrian sa kanya. Grabe din palang tibay ng loob mo, no? At tatag ng paninindigan. Sabi niya. Yun lang naman kasing meron tayo. Nawala sila. Wala man tayong pera. At least may prinsipyo naman tayo at dignidad. Anyway, I'm Adrian. Yung tinawag mong Sir Pogi nun sa talipapa? Nakangiti namang sagot ng lalaki. Sa sinabing yun naman ni Adrian ay biglang naalala at namukhaan ni Fern ang lalaki. Ikaw yun? Yung pumakyaw ng mga tilapia ko? Oo. Sagot naman ni Adrian. Sabi ko na nga be, kaya pala familiar ka sa akin. Wika naman ni Fern. Maya-maya pa ay unti-unti na rin napapawi ang tensyon. Ayos din ang marketing strategy mo no? Ang galing. Pagpuri sa kanya ni Adrian. Naku, tunay naman yon. Hindi naman ako bolero. Di tulad ni Renz. Sagot naman ni Fern na namumula pa ang dalawang pisngi. Napatingin naman sa kanya ang binata. So, pogi nga ako? Taas kiling yung tanong. Oo naman. Wala namang nilikha ang Diyos na pangit Palusot na sagot naman ni Fern kay Adrian. Tama. Nang dahil sa pag-uusapan na yon ay unti-unti na ring umalwan at gumaan ang pakiramdam ni Fern. Tama nga naman kasi si Adrian. Hindi dapat siya nagpapakalugmok ng dahil lang sa lalaki. Ang dami pang magagandang bagay para lang ma-stress ang mga bagay na hindi naman ganong mahalaga. Kaya naman, simula ng pag-uusap na yon ay unti-unti nang na-move on si Fern at kinalimutan na lamang ang mga nangyari. Samantala, nag-focus na lang din si Fern sa pagtitinda. Muli namang nagtungo doon si Adrian. Hindi na para bumili kundi para sa isang bagay. Adrian, anong ginagawa mo rito? Papakiwin mo ba ulit ang mga tilapia ko? Gulat na tanong naman sa kanya ng dalaga na ngayon ay medyo maaliwalas na ngiti at hindi na malungkot. Dapat pala hindi pa ako nagpakita sa iyo para Sir Pogi pa rin ang tawag mo sa akin. Pabirong sabi naman ni Adrian. Sa kabilang pwesto naman ay tahimik lang na nakamasid ang mag-inang Pepay at Chona. Baliw. Ano, bibili po ba kayo? Sabi naman ni Fern. Maya-maya pa ay nagsunod-sunod na ulit ang kanyang customer. Fern, 3 kilo nga, sabi ng isa. Sige po, sandali lang. Adrian, saglit lang sagot naman ni Fern. Ako rin, Fern, 2 kilo, sabi naman ng isa. Sige po, unahin ko po muna sagot naman ni Fern, nang bigla siyang matigilan nang biglang pumasok sa loob ng kanyang pwesto si Adrian. Adrian, anong ginagawa mo? Nagtataka niyang tanong. Nasaan ang apron mo?
tulungan na kita. Seryosong sabi ni Adrian. Desidido nga ang lalaki na tulungan si Fern at halos pagtinginan na sila ng mga taong naroon. Hoy, wag na, nakakahiya, ako na, kaya ko nito. Sabi naman ni Fern. Ano ka ba, nakapila sila oh. At saka wala ka bang bilib sa akin? Sanay ako magkaliskis ng isda. Kaya sige na, akin na yung apron at isa pang kutsilyo. Sagot naman ni Adrian. Oo nga Fern, payagan mo na yung nobyo mo. Bibihira lang yung ganyang lalaki, pumayag ka na. Banat naman ng mga customer niya. Dahil wala na rin magawa ang dalaga at napagtutulungan na rin siya, ay hinayaan na lamang niya si Adrian na tulungan siya. Ay, may magagawa pa ba ako? Ipinagkakaisahan niyo na ako. Sabi ni Fern at nagtuloy na sila sa pagtatrabaho. Habang abala si Fern at pasimple naman siyang napapatingin kay Adrian, tila ba alam niya na ang kanyang ginagawa at hindi niya iniinda ang bawat dugo ng tilapia at kaliskis nito na tumatalsik sa balat niya. Bahagyan na rin siyang napapangiti dahil hindi niya naman nakalaing mabait pala itong si Adrian kahit na tad-tad ng tato ang kanyang katawan. Ngayon ay mas maaga ngang natapos at nakaubos ng paninda si Fern dahil na rin sa tulong ni Adrian. Kaya naman laking pasasalamat niya sa lalaki. Uy, thank you ah. Pasasalamat ni Fern habang naglalakad na sila patungong parking kung saan nakapark ang sasakyan ni Adrian. Wala yun. Ubus na naman ang paninda mo. Nakangiting sagot naman ni Adrian. Oo nga buenas. Sagot naman ni Fern. Maya-maya pa ay bigla silang natigilan nang matanawan ni Fern ng isang matandang lalaki na mabilis na nakawan ng bag na magnanakaw na kumaripas kaagad ang takbo. Teka, yung matanda! Sigaw ni Fern at mabilis nang gumawa ng aksyon. Hoy! Magnanakaw! Fern! Sigaw naman ni Adrian. Binitawan ni Fern ang dala niyang eco bag tsaka mabilis na hinabol ang magnanakaw. Malayo-layo rin na itinakbo ng sa wakas ay naabutan na rin niya magnanakaw at saktong doon pa sa may mga tambay kaya tinulungan siya ng mga ito. Nabawi naman kaagad ni Fern ang bag ng matanda at muli nang bumalik sa kinaroroonan ng matanda. Sir, ayos lang po ba kayo? Ito po ang bag ninyo. Tanong ni Fern sa matandang lalaki. Nahingal pa, saka inabot na ang bag nito. Salamat iha. Ano bang pangalan mo? Pasasalamat naman ng matanda. Nakabihis ang matanda ng isang simpleng t-shirt at short tapos ay nakatsinelas. Nakasombrero ito at naka-face mask kaya hindi niya gasinong makita ang mukha ng matanda. Ngunit kay Adrian, sa isip niya ay para bang pamilyar sa kanya ang matandang lalaki. Ako po si Fern. Sa susunod po ay mag-iingat po kayo. Marami po talagang talamak na magnanakaw sa eskinitang to. Sabi naman ni Fern sa matanda. Bahagya namang napangiti ang matanda kahit na mga mata lamang niya ang kita dahil sa suot na face mask. Matapang kang bata. Teka, nag-aaral ka ba? Tanong naman ng matanda. Opo, second year college na po ako. Sagot naman ni Fern. Maya-maya pa ay may kinuha ang matanda sa loob ng kanyang bag tsaka iniabot iyon kay Fern. Good. Teka, itong calling card ko. Inimbitahan kita sa aking bahay dahil kaarawan ko bukas. Makabawi man lang ako sa pagtulong mo sa akin. Nakangiting sabi pa ng matanda. Nagtataka naman nakatingin sina Fern at Adrian. Talaga po? Ta kanyang tanong. Oo, isama mo na rin itong nobyo mo at pamilya mo. Pumunta kayo sa address na yan. Aasahan ko kayo, ha? O siya, sige. At nariyan ang sasakyan ko. Maraming salamat ulit. Fern. Sabi ng matanda. Namula naman ang mga pisngi ng dalaga. Teka, hindi ko po siya nobyo. Pero sige po, susubukan po naming makarating. Mag-iingat po kayo. Nahihiyang sagot ni Fern at saka tuluyan na ring umalis ang matanda. Nang tuluyan ang makaalis ang matanda ay siniko naman ni Adrian si Fern at tumanga ng ipinamalas ang dalaga. Grabe, ang bilis mong tumakbo ah. Magnanakaw ka ba dati? Namangha niyang tanong. Inirapan naman siya ni Fern. Baliw, mabalis lang talaga akong tumakbo dahil pambato ako ng school namin dati sa track and field. Pagmamalaking sagot naman ni Fern.
Kaya naman mas lalong bumilib si Adrian sa angking kasimplihang yon ng babae. Sa loob-loob ni Adrian ay isa ng malaking tanga si Renz na sayangin ng isang babaeng katulad ni Fern na talagang kakaiba sa lahat. Napapangiti na lamang siya dahil maging siya ay hindi inaakalang hahanga siya sa isang babaeng ganito. Wow, kakaiba ka talaga. Tara, ihatid na kita, sabi naman ni Adrian. Tumanggi naman kaagad si Fern. Huwag na, sabi niya. Huwag ka na ngang tumanggi, bubuhatin kita dyan sagot naman ni Adrian nang may pagbabanta pa. Dahil sa takot na gawin yun ng binata, ay pumayag na rin si Fern. Isa pa'y, hiningal din siya sa pagtakbo niya kanina kaya hindi niya na matiis ang init. Sige na, sasakay na pala ako, mabilis sabi naman ni Fern. Ilang minuto lang ang kanilang biyahe na makarating na sila sa bahay ni na Fern. Dito na ako. Maaga pa naman. Gusto mo ba munang magmerienda sa loob? Alok ni Fern sa binata. Nakakahiya, sabi naman ni Adrian. Ano ka ba? Wala ka nun, ano? Tara na. Pabirong sabo naman ni Fern at napatawa na lang si Adrian at pinagbigyan na rin ng alok ng dalaga. Nay, may bisita po ako, sigaw ni Fern na makapasok na sila sa loob ng bahay ni na Fern. Kasalukuyan namang nagluluto noon sa kusina si Ginang Amelia ng paboritong maruya ng kanyang anak na si Fern para magmerienda. Bisita? Ay sadali lang anak, katama-tama'y nagluluto ako ng maruya. Malakas na sagot naman ng kanyang ina. Kaagad namang nagtungo sa kusina si Fern nang masambit ng kanyang ina ang mga salitang maruya. Maruya? Wow, favorite ko yan. Nasasabit na sambit naman ni Fern. Kaya nga ito ang niluto ko kasi alam kong paborito mo. Paupuin mo na riyan ang bisita mo. Sandali lang at taluto na ito ha. Sabi naman ni Ginang Amelia. Nang matapos na sa pagluluto ang Ginang ay kaagad niya nang sinamahan ng kanyang anak at ang bisita nitong si Adrian doon sa may sala. Oh, ito nang niluto ko maruya, iho, huwag kang mahihiya. Kain lang kayo dyan. Teka at magtitimpla muna ako ng juice, sabi ng Ginang tsaka inilapag na ang hinaing na maruya. Tumayo naman si Fern para siya nang kumuha ng inumin. Ma, ako na po at basa na naman panigurado ang likod ninyo. Tingnan ko baga po at pupunasan ko. Nag-aalalang sabi ni Fern. Bahagya namang napangiti ang Ginang. Napakamaalaga talaga nitong anak ko. Alam mo iho, swerte ang magiging nobyo nito. Para ka mo nanalo sa loto dahil nasa anak ko na kaya ang lahat. Maya-maya pa'y napatingin naman si Ginang Amelia kay Adrian. Teka nga, manliligaw ka ba ng anak ko? Kunot noon naman niyang tanong. Kaagad namang sumagot si Fern. Ma, hindi po. Magkaibigan lang kami ni Adrian. Tinulungan niya ako magtinda kanina sa talipapa, sabi niya sa kanyang ina. Ang kaninang nakakunot ang noo, ngayon naman ay maluwag na ang itsura. Aba, talaga? Nako, nakakahiya naman sa'yo, iho, sabi niya kay Adrian. Sumagot naman kaagad ang binata. Huwag na ho kayo mag-alala at sanay na ho ako sa mga ganyang gawain, wika niya. Yun naman pala O siya, at dahil napagod ka ay magmerienda ka na muna anak. Fern, maupo ka na rin para makapagmerienda ka na rin at ako na lang ang kukuha ng juice, sabi naman ng Ginang. Pagdating sa manliligaw o kaibigan ni Fern ay hindi naman ganong kastikto si Ginang Amelia sa kanyang anak dahil alam naman niya na hindi naman basta-bastang nakikipagkaibigan ng kanyang anak sa kung kani-kanino lang. Dahil din sa takot ay hindi na rin nagawa pang ipakilala noon ni Fern si Ren sa kanyang ina dahil alam niyang mag-aalala lamang ang kanyang ina sa mga posibilidad na maaaring mangyari sa kanilang dalawa. Lalo pa kung malalaman ng Ginang na abot hanggang langit ang pagitan ng estado ng kanilang buhay. Samantala, nang makakuha ng juice si Ginang Amelia, ay bumalik na rin ito sa sala at umupo na ulit doon kasama ang dalawa. Doon ay sinabi na rin ni Fern ang nangyari sa kanila kanina tungkol sa matandang lalaki. Siya nga pala, Nay, may pupuntahan po pala tayo bukas, sabi ni Fern. Ano? Saan naman? Kunot noong tanong naman ni Ginang Amelia sa kanyang anak. Kasi po kanina nang pauwi kami nitong si Adrian
ay may nakita kaming isang matandang lalaki na nanakawan. Kaya hinabol ko yung magnanakaw. Tapos, nang ibalik ko na sa kanya yung bag, pasalamat siya ng pasalamat sa akin at binigay niya sa akin tong address na to para raw makabawi siya. Inimbitahan niya tayo bukas para sa birthday daw niya at dapat daw ay pumunta tayo. Kwento ni Fern. Talaga? Patingin nga ng address at anong itsura ng matanda. Wika naman ng ginang habang tinitingnan ang calling card. Mukha nga po siyang familiar sa akin pero di ko lang matandaan kung saan ko siya nakita. Si Adrian naman ang sumagot. Ah, talaga? Pwede naman. Sige, punta tayo. Wala namang masama at saka siya naman mismo ang nag-imbita sa atin, diba? Adrian, sumama ka ha? Dahil wala naman siya nakikitang masama sa pag-iimbita ng matanda, ay sumang-ayon na rin siya. Sure po. Ako na pong maghahatid sa inyo. Sagot naman ni Adrian. Nang sumunod na araw katulad ng napagkasunduan, ay tinungo na nila ang address na binigay ng matanda. At ang bumungad sa kanila ay isang malaking bahay. Este mansion pala na doble pang laki at lawak sa bahay ni Renz. Manghang-mangha ang tatlo na ganito pala kayaman ng matandang yon, kaya naman parang bigla siyang nakaramdam ng hiya. Wow, ang laki ng bahay. Bahay kaya ito ng matandang yon? Namamanghang tanong ni Fern habang nakamasid pa rin sa mansyon na yon. Maya-maya pa ay niyaya na sila ni Adrian doon sa may guardhouse. Tara, doon tayo sa may gwardya. Magtanong tayo. Sabi ni Adrian at kaagad naman na sumunod ang mag-ina. Nang makarating sila doon ay kaagad nilang tinanong ang gwardyang nakatayo doon. Sir, dito po ba tong address na to? Paunang tanong naman ni Adrian, tsaka pinakita ang calling card na binigay sa kanila ng matandang lalaki. Kinuha naman ng gwardya ang inaabot ni Adrian na calling card. Patingin nga. Wika niya tsaka binasang nakalagay doon sa calling card. Nang mabasa iyon ng gwardiya ay kaagad naman itong tumango. Oo, dito nga yan. Sino ba kayo? May imbitasyon ba kayo? Tanong naman sa kanila ng guard. Kaagad namang sumagot si Fern sa magalang na tono. Sir, makikisabi na lang po sa my birthday na kami yung tumulong sa kanya kahapon sa magnanakaw at siya po mismo ang nag-invite sa amin. Sabi niya. Ganun ba? Sige, saglit lang. Itatawag ko lang sa loob, ha? Sandali namang pumasok ang gwardiya sa loob upang kumpirmahin nga kung totoo nga ang sinasabi nila. At nang makumpirma nga iyon ay muli na siyang bumalik sa labas upang papasukin na sina Fern. Sige po, pasok na po kayo. Magalang na sabi ng gwardiya kina Fern kaya naman pumasok na rin sila. Salamat po. Tara nanay. Yaya ni Fern kina Ginang Amelia at tuluyan na nga silang pumasok sa loob. Nang makapasok na sila sa loob ay mumungad sa kanila ang ilang mga kilalang personalidad, mga kilalang reporters, politiko, senador at meron din mga sikat na artista. Halos lahat sila ay nakasuot ng Filipiniana at barong. Nang matanaw naman sila ng matandang lalaki ay kaagad silang tinawag nito. Fern, iha, halika dito. Halika dito. Sigaw na matanda. Na makita nilang matanda ay halos pare-pareho lang kanilang naging reaksyon. Sabay-sabay nanlaki ang mga mata dahil hindi sila naniniwala sa nakikita nila ngayon. Na ang matandang lalaking tinulungan ni Fern ng isang araw ay walang iba kundi ang presidente. President Lopez? Presidente siya, diba? Nauutal na sambit ni Fern na hindi pa rin makapaniwala. Sa sandaling yon ay hinila na ni Ginang Amelia ang kamay ng kanyang anak at si Fern at nagdesisyon ng umalis. Fern, halika na. Tara na umalis. Sabi ni Ginang Amelia. Tatalikod na sana sila ng isang boses naman ng lalaki ang nagpatigil sa mundo ni Ginang Amelia. Amelia! Tawag ng isang lalaki at iyon ay si Julius, ang nag-iisang anak ng president na dating nobyo ni Ginang Amelia. Nagtaka naman si Fern at piniling huwag munang umalis. Ma, bakit kanya kilala? Kunot noong tanong ni Fern. Sa sandaling yon ay sabay nang lumapit sina Julius at presidente sa kinaroroonan ni Fern. Habang sina Fern naman at Adrian ay tila naguguluhan na sa nangyayari,
Ngunit sa loob ni Fern ay para bang may kailangan siyang malaman na inililihim na sa kanya ng kanyang ina. Kung paano nagkaroon ng ugnayan ang kanyang ina sa pamilya ng presidente. Fern, saan kayo pupunta? Julius, kilala mo sila? Tanong ng presidente. Sumagot naman kaagad si Julius. Oo, Papa. Siya si Amelia, ang dati kong nobya. Matapang at sinserong sagot ni Julius habang nakatitig pa rin sa dati niyang nobya. Sa mga oras na yon ay tuluyan ng nanlaki ang mga mata ni Fern. Naguguluhan na siya sa mga nangyayari at gusto niya nang malaman ng totoo mula sa kanyang ina. Ano ka mo? Ma? Anong sinasabi niya? Naguguluhang tanong ni Fern kay Ginang Amelia. Ngunit nagmatigas pa rin si Ginang Amelia at hinila pa rin ang kamay ng kanyang anak paalis. Halika na, Fern, umalis na tayo. Malakas naman nagsalita ang presidente kaya napahinto sa pag-alis si na Amelia. Walang aalis. Lahat sa beranda. Mariing utos ng presidente at wala na rin silang nagawa kundi ang sumunod doon. Ito na nga ang pagkakataon na natatakot si Amelia ang mangyari. Matagal niyang itinago kay Fern ang katotohanan kaya naman nangangamba siya ngayon na baka magalit sa kaniyang anak. Nang makaupo na ang lahat at nang magkaharap-harap ay nagsimula na magsalita ang presidente. Now, Julius, explain? Who are they? Bakit mo siya kilala? Tanong niya sa kanyang anak na si Julius. Papa, siya yung kunwento ko sa inyo noon na babaeng pinakamamahal ko. Huli ko na nasabi sa inyo dahil nasa Hawaii kayo ng mga panahong yon. Kaya si Mommy na lang ang nagkontrol sa lahat dahil pinilit niya ako maipakasal kay Lala. Amelia, patawarin mo ko at wala ang nagawa ng panahong yon. Pero madiwala ka man o sa hindi. Kailanman ay hindi nagbagong pag-isip ko sa'yo. Nang mamatay si Mama, sinimulan ko na ulit na ipahanap ka. Ngunit ang naibalita sa akin ng mga tauhan ko ay matagal ka na raw namatay kaya nawala na ako ng pag-asa. Lakas loob ako nakipaghiwalay kay Lala dahil sa sama ng loob at hindi na umibig pang muli. Amelia, naniniwala ako na kung para sa iyo ang isang tao, ilang beses man kayong paghiwalayin ng mundo, bandang huli ay kayo pa rin dalawa magsasama. Kaya Amelia, alam kong hindi lang to nagkataon. Sadyang pinaglapit tayo ulit ng tadhana. Mahal na mahal rin kita, Amelia. Buong pusong pagkwento ni Julius. At habang kinukwento niya yon ay naluluha pa ang kanyang mga mata. Nang marinig lahat ni Fern ang totoo ay doon na siya napatingin sa kanyang ina tsaka tinanong ito. Ma? Nauutal niyang sambit sa kanyang ina na kasalukuyan na rin naluluha. Sa pagkakataong yon ay sumagot na rin si Ginang Amelia upang basagin na rin ang kanyang pananahimik. Julius, sobrang sakit eh. Kahit na alam na ng mama mo na nagdadalang tao ako nung pinalayas niya ako, binaliwala lang niya. Sobrang sakit ng Julius. Kaya hindi mo ako masisisi. Umiiyak na sabi ni Ginang Amelia. Buntis ka? Amelia? Bakit hindi mo sinabi? Hindi sinabi sa akin ni Mama? Kunot noon namang tanong ni Julius. Oo, Julius. Siya si Fern, ang anak natin. Sabi ni Ginang Amelia at doon na lumabas ang katotohanan. Mama? Akala ko po ba patay na si Papa? Nagtataka namang tanong ni Fern na ngayon ay luluha na rin sa nangyayari. Sinabi ko lang yon anak dahil sobrang sama ng loob ko nun sa ama mo, kay Julius, na hindi man lang niya ako na ipaglaban sa kanyang ina. Kaya napagdesisyonan kong itago na lang. Patawarin mo sana ako anak. Patawarin mo ako kung inilihim ko sa'yo na apo ka ng isang presidente. Sagot naman ni Ginang Amelia. At dahil unti-unti na rin tumataas ang tensyon doon, ay may naisip na paraan ng presidente na magpapatunay kung anak nga ba ni Julius si Fern. Kung apo nga ba niyang tumulong sa kanya na makuha ang kanyang bag sa magnanakaw
noong nakaraang araw. Bueno, para maliwanagan na rin ang lahat, magsasagawa tayo ng DNA test para makasigurado na tayo. At kapag totoo ngang anak mo si Julius, itong matulunging si Fern, paninindigan mo silang mag-ina. At simula ng araw na yon, ay dito na kayo titira sa aking mansyon. Sagot ang presidente at lahat naman ay sumang-ayon sa ideyang ito. Wala na rin namang dahilan pa para itago ni Ginang Amelia ang totoo dahil andito na sila. Andito na sila sa pagkakataon na to. Ayaw na rin niyang ipagkait kay Fern ng magandang buhay na nakalaan naman para talaga sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay muli namang pinatawag ang mag-ina. Kasama muli si Fern, si Adrian, na siya namang naghatid sa kanila ulit doon. Ito na pong resulta. Inabot ng sekretarya sa presidente ang isang peraso ng papel na naglalaman ng result ng DNA test at doon na pag-alamang isang tunay na Alvarez nga si Term at tunay na anak siya ni Julius at tunay na apo ng presidente. Anak ko nga siya. Anak kita, Fern. Anak ko. Maluha-luhang sabi naman ni Julius sa kanyang anak na si Fern. Nakasalukuyang tumulo na rin ang mga luha. Pa? Maaari ba kitang yakapin, anak? Pagpaalam naman ni Julius. Hindi na nagdalawang isip pa si Fern at pumayag na kaagad ito. Oo naman po. Nauutal niya pang sabi. At doon ay malaya at mahigpit na nagyakap ang mag-ama. Habang minamasdan iyon ng presidente ay hindi niya rin mapigilang mapaluha. Maging si Ginang Amelia ay tuluyan ng lumambot ang puso dahil sa wakas ay nabunot na rin ang tinik na matagal na nakatusok sa kanyang dibdib. Kamukhang kamukha mo ang nanay mo. Maganda ka rin kagaya niya. Sabi ni Julius sa anak nang pagbastan niya ang mukha nito. Bumaling naman ang kanyang atensyon kay Amelia. Amelia, patawarin mo ko. Magsimula ulit tayo. Buong puso at sincero niyang sabi. Nagsalita na rin si Fern para magkaayos na rin ang kanyang mga magulang. Ma, alam kong namimiss mo na rin si Papa. Dahil naririnig kita na gabi-gabi mo pa rin siyang iniiyakan. Alam ko pong mahal na mahal mo si Papa. Kaya ito na yung pagkakataon para mapatawad mo siya. Sabi niya. Anak, mangiyak-ngiyak na sabit ni Ginang Amelia. At dahil ayaw na rin ng gulo ni Aling Amelia at gusto na rin maayos ang lahat ng gusot, total ay mahal na mahal pa rin naman niya si Julius, ay pinagbigyan niya na ang hiling ng kanyang mag-ama para sa kanilang pamilya. Okay, Julius, magsimula ulit tayo. Nakangiti niyang sabi at saka nagyakap na rin silang dalawa. Okay, so wala na tayong problema? Tanong naman ng presidente sabay punas ang kanyang mga luha. Wala na talaga. Nang matapos ang eksenang yon ay hinanap naman ni Fern si Adrian na bigla na lamang nawala doon. Ma, napansin niyo po ba si Adrian? Tanong ni Fern sa kanyang ina. Hindi nga anak ay nasan nga ba siya? Sagot naman ng kanyang ina. Baka nasa labas lang, ma. Sige, hahanapin ko lang muna siya. Sabi naman ni Fern tsaka mabilis na nagtungo sa labas. Nasan kaya yun? Hinarap na ni Fern si Adrian sa buong garden ngunit hindi pa rin niya makita si Adrian. Adrian! Sigaw niya nang papasakay na ito sa kanyang sasakyan. Mabilis na namang lumapit si Fern sa binata. Oh, Fern! Tugon ni Adrian. Saan ka pupunta? Tanong ni Fern. Pauwi na sana. Sabi naman ni Adrian. Hindi ka malang ba magsistay kahit hanggang mamaya? Malungkot na tanong naman ni Fern sa binata. Hindi na. Okay lang. Moment niyo yan. At isa pa, nakakahiyaring lumapit sa isang apo ng presidente. Nakaka-intimidate. Baliw, ano ka ba? Ako pa rin to, no? Hindi ako magbabago, promise. Basta lagi pa rin tayo magkikita, ha? Magkakaliskis pa tayo ng tilapia. Maraming tilapia.
Paninigurado naman ni Fern sa paitapik sa balikat ni Adrian at ngumiti na lamang si Adrian. Simula nung araw na yon ay lagi na rin nagkikita sila ni Adrian. Gusto pa nga itong kunin ng presidente na maging personal bodyguard ni Fern. Nahihiya lang tanggapin ni Adrian. Isa pa kahit wala namang posisyon ay talagang babantayan niya lagi si Fern dahil mahalaga na sa kanyang babae. At sa palagay niya ay mahal niya na nga yata ito. Hindi na rin nagtitinda si Fern kung siya na ang magiging supplier ng kanyang mga kasamahan doon sa pwesto sa talipapa para makafocus na rin siya sa kanyang pag-aaral. Tinulungan din niya si Pepay na makapagpaaral at makabalik sa kolehiyo sa tulong ng kanyang Papa Julius para maging scholar din ito. Kaya laking pasasalamat sa kanya ni na Ate Chona. Habang sina Renza man ay hindi pa rin makapaniwala sa naging plot twist ng buhay ngayon ni Fern na dating nasa ibaba, ngayon naman ay nasa itaas na. Teka, si Fern yan, diba? Gulat na tanong ni Doña Esme kina Renz nang naghahapunan sila. Oo nga no, apo pala siya ng presidente, sagot naman ni Georgette. Diba si Uncle Adrian din yun? Tanong naman ni Renz. Mukhang nagkakamabutihan na sila. Kaya pala hindi na umuwi ito rito. Mapait at matalim namang sumagot ang ginang. Sa sandaling yon na bigla namang nakaramdam ng selos si Renz at muling nakaramdam ng galit sa kanyang ina. It's your fault, Ma. Masyado niyo kasing kinokontrol ang buhay ko. Isa ka pa, Georgette. Kahit nagtagumpay ka na paghiwalayan kami ni Fern, hindi pa rin kita magagawang mahalin. Never. Because I hate you. I hate both of you. Sigaw niya tsaka tuluyan ang umalis ng mansyon dahil punong-puno na rin siya sa kasamaan ng ugali ni Doña Esme. Renz, bumalik ka dito! Sigaw ng Doña hanggang sa mag-isa na lang siyang natira doon sa mansyon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!